Okay, so styling tayo. Styling gamit Bootstrap and custom CSS. So kung papansin nyo, yan, meron tayong default na styling eh. Kasi nung nag-start tayo ng project, nag-create tayo ng project, by default included na si Bootstrap dun sa layout natin. Ito, stop ko muna to. Yan, kung mapansin nyo, meron na siyang in-import na style sheet, bootstrap.min.css. So yung minified version ni Bootstrap CSS. Then, ayan, meron din tayong custom site.css. Hindi ko ginawa yan. By default, nandiyan na siya. Tapos, ito rin, meron din tayong custom na ganyan. So, ayun. So, ano ibig sabihin yan? Ano to? Leave bootstrap this CSS. Oops. Nangyari. Yan. Ito, ang ibig sabihin nito, nag-import tayo ng style sheet. Si- So, CSS file, nililink natin, at ang ano niya, ang URL niya is ito. Nasaan to? So, ibig sabihin niya kapag ganito nag-umpisa yung URL, titignan niya yung root ng application natin. Asan yung root? Ito, tong folder na to. Yan. www root. So, yan. Ibig sabihin yan, tignan mo to, yung root folder. Then, punta ka sa live folder. Then, bootstrap this CSS. Bootstrap.min.css. Asa na yun? Wala naman eh. Boxster na. Eto. Nasa under siya nitong Bootstrap CSS. Bootstrap min CSS. Okay. So, ayun. By default, nandyan na siya. Anong version pala ng Bootstrap nito? Version 5.3.3. Okay. Sige. Wala lang. Naitanong ko lang. Bye-bye. Okay. So, ayan. Since na-import na natin siya, dito sa layout, yung mga pages na gumagamit ng layout, ini-import na rin siya. So, kaya kung makikita nyo, uniform yung itsura ng mga pages natin. So, ayun, meron din tayong in-import na CSS site.css. Nasaan yan? So, ito, yung root folder, which is ito. Sara natin yan. Tapos, CSS folder, site.css. Yan. Okay. Ah, parang custom CSS lang din naman siya, pero ewan ko anong ginagawa niyan. Ayan na natin. So anyway, ayun na nga. Si Bootstrap, taka may custom CSS tayo. Tapos meron din tayo nito. Asan to? Ayun, not found. Tanggalin natin. Not found. Ah, so kung ang practice ay kung may gusto kang styling na i-customize, dito mo lang ilagay site.css. Dito. Append ka dito ng mga custom styling mo. Halimbawa, gusto mo kapag ka meron kang class na red label. Puta, parang Johnny Walker. Gusto mo color niya red. Yan. So, dito mo siya ilagay. Huwag mo nang galawin yung Bootstrap min CSS. Huwag. Kasi kung titignan mo yan, pag, pag ginalaw mo yan, masisira buhay mo. Ayan o. Na. Okay. Huwag. Huwag na yan. Dito ka lang gumalaw sa site.css. Okay. So, ayun lang. Ayun yung styling yan. Tapos, kung gusto mo naman ng custom na JavaScript, kasi si Bootstrap may JavaScript din yan eh. Ito, nandito sa baba. Yan. Bundle.min.css. Okay. Tsaka yung jQuery, in-import na rin. Nasaan yan? Sa root folder, live jQuery. Alam nyo na yan.
So, kung meron kang custom na JavaScript na gustong i-apply, dito ka na lang sa site.js. Ayan, no? 'Di ba? Diyan, halimbawa, gusto mo na kapag nag-click ng ganitong button, maglabas ng hello world. So, yung mga ganon. Dito na, wag mo na ring galawin yung JavaScript ni Bootstrap. Dahil nga, masisira ang buhay mo. Ayan o. Titignan nyo, ilang line lang yan. 7. 'Di ba? Napakasimpleng file. Pero kung titignan mo dito, dadadadadada, ayan yung 7 line mo. Okay. So, yun yung styling natin. By default, pinasok si Bootstrap. Tapos, meron tayong site.css na pwede nating customize yung styling. Tulad ko, naglagay ako ng red label na class. So, kung magkakaroon ako ng halimbawa dito sa privacy, lagay ako ng label. Yan. Tapos lagay ko yung class na nilagay ko. Ayan o. Nakikita nyo. Site.css line 33. Okay. So, ganun. Yun lang naman ang styling. So, bakit natin dito nilalagay sa folder na to? Kasi itong folder na to, ano siya eh. Andito yung mga static files. Yung para siyang publicly available na folder. Okay. So, pagka in-start nirun natin yan, pwede natin ma-access directly yung mga files na nandito sa folder na to. Bagal ah. Ayan, nag-run na. Yan. So, halimbawa, sinabi natin, css slash site.css. Yan, di ba? Ito yung file na yun. Ayan, oh. Hindi siya naghanap ng controller na CSS. Site.css. Okay. So, nangyari yun kasi meron tayo, dun sa program.cs, meron dun na ano eh, app.use static files. Tama ba? Nga, tignan natin. Static. Oh, yan. Ito. So, ayun. Dun nakamap yan. So, kaya etong styling na to, pwede nating i-import dun sa layout. Then, kasi publicly available siya, available siya dito sa site natin. Makikita natin siya dito sa sources. Yan. Ayun, oh. Yung mga ginamit natin. Kung titignan nyo, hover nyo yung URL yan, makikita nyo yan. CSS, site.css. Ito. Asan yung JavaScript? Hindi naman natin. So, yan. Ayan yung mga publicly available na files natin sa styling at saka sa JavaScript. So, kaya kung maglalagay ka ng custom na CSS or JavaScript, dito mo ilalagay sa www root. Then, manage mo lang yung folder. Pero, ito. So, ganda syempre. Magkakasama yung JavaScript, magkakasama yung CSS. Yun lang naman. Pati images. Kung gusto mo maglagay ng images na i-access mo sa iba't ibang page, pwede mo siyang ilagay dito. Gawa ka ng folder ng images. Halimbawa, gawa tayong folder. Images. Tapos, lagay tayo dito ng isang picture. Ano ba magandang picture? Ito, may nakuha akong picture na kaaya-aya. Okay. So, yan. Meron tayo nito. So, gusto natin siya i-view sa
Sa homepage. Nasaan yung index yan? Di ba? img src equals. Paano nga yun? Yung root, ganyan, slash images, slash. Okay. Save, run. Nice. Napakaganda. Okay, ganun lang. Ayun lang yung styling at saka kung paano gumagana yung kung para saan yung triple W root na folder. Okay, thanks. Bye.